Ba't ganon? 10 years ago, na-detect after 1 week kung saan dadaan si Yolanda. Ngayon, after 10 years, hindi na ma-confirm kung saan talaga ang track ni Kabayan. So bakit nga ba mas madali na track ang bagyong Yolanda kumpara sa Kabayan? Ang bagyong Yolanda ay isa sa pinakamalakas na bagyo sa ating kasaysayan. Ito po ay nalalasa noong 2013. Samantalang ang Kabayan naman ay isang mahinang bagyo last year, 2023. Nalusaw din agad yan after maglandfall dyan sa may Davao region. Ngayon sa loob ng 10 taon, meron na talagang pinagbago o advancement sa ating technology. Pero ang totoong dahilan kung bakit mas madaling na-track at mas maagang na-detect ang bagyong Yolanda kumpara sa bagyong Kabayan ay ang mga bagyo ay parang fingerprint. Wala pong eksaktong magkakatulad niyan. At kadalasan o usually mas madali matrack ang mas malalakas na bagyo gaya ng Yolanda kumpara sa mahihinang bagyo gaya ng bagyong Kabayan. Itsura pa lang niya, no? Napaka well-defined na ng kanyang sirkulasyon. Kung may iba mang weather system na posibleng maka-apekto dito, dahil sa lakas at mas stable na po ito, konti na lamang ang kanyang igagalaw. Kaya mas madali na po yan i-track. Kumpara sa mahihinang bagyo na mas madaling maapektuhan ng ibang outside forces o ibang weather system. So ito isang magandang analogy. Ihalin tulad natin ang bagyong Yolanda sa isang truck. Halimbawa may kotse o motor na bumangga sa truck, yan yung mga ibang weather system. Alam natin agad kung saan posibleng pumunta yung truck. Hindi ito masyadong naapektuhan. Posible pa nga tumalsik yung motor o kotse. Samantalang ang bike naman ay ihalin tulad natin sa mahihinang bagyo gaya ng Kabayan. Kapag nabanggayan ng kotse or motor o halimbawa yun yung mga ibang weather system, mag-iiba talaga ng direksyon yan. Madali itong maapektuhan at posible pa nga tumilapon. So in summary, mas madaling ma-influence o maapektuhan ng ibang weather system ang mahihinang bagyo gaya ng Kabayan kumpara sa malalakas na bagyo gaya ng Yolanda. Kaya mas mahirap i-track, pabago-bago at mas erratic ang kilos ng mahihinang bagyo at mga low pressure area. So mostly sa structure o outside weather system, madidetermine kung gaano kadali i-track ang isang bagyo. Muli, ito po ang inyong weather dito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather 3.